Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Yay! Itong bato, gawin nating tinola. Kakain ka ba ng tinolang bato? Sarap. Kapag kumakain kami ng bato, hindi naman kami mahiya. Proud na proud ako eh. Kung wala naman kaming lulutuin, bato lulutuin namin. Ng crispy tipaklong. Kapag kumain ka nito, mapatalon ka sa sarap. Puno ng saging. Pwede rin kainin? Wala na talagang makain, walang pera pambili ng ulam. Pero available naman yung puno ng saging sa bakuran. Hindi ko akalain na nandito lang pala sa paligid yung pwede pa naming kainin. Pero ba kayong pwede ibigay sa akin na pwede lutuin? Ay! Oy, meron talong! Magluto ng walang ginagastos. I got you! Pwede ba humingi? Kahit dalawa lang. Halika na, magluto na tayo. Sa panahon ng taggipit, saan nga ba pwedeng kumapit? Mga ka-wonder, paano na ang food trip kung ang budget may limit? Lumabas lang ng bahay dahil baka nasa bakuran nyo pala ang kasagutan. I wonder, ano-ano ang mga putaheng matatagpuan sa inyong likod bahay? Nako mga ka-wonder, pag sa probinsya, sabi pwede tayong mabuhay kahit paano. Pagka nagugutom, hihingi tayo ng mga pagkain sa ating mga kapitbahay sa probinsya, di ba? May tanim sila mga konting gulay dyan, pwede tayong manghingi. Actually, pati kanin, pwede nating hingin yan. So ngayon, dito tayo sa syudad. Titingnan natin kung ito bang ganung ugali ng mga Pinoy, ng mga Juan, yung mapagbigay, matulungin, ayan, ay mararanasan natin dito sa kalunsuran. Tingnan natin kung bibigyan nila tayo ng ating mga hihingin para makaluto tayo ng isang putahe ngayong araw nito. Munay, meron ba kayong ano dyan? Meron ba kayong pwede ibigay sa akin na pwedeng lutuin? Meron ba? Pwede makita kusina? Ay, ang linis naman ang kusina ni Nanay. Meron pang ulam. Nilagang pata. Na, ano pwede mo i-share sa akin? Ay, eto. Oy, meron talong. Isang taling talong. May kamatis. May sibuyas. Walang itlog. Akin na ta, ha? Ba't walang itlog? Actually, wala po akong planong torta. Ano plano niyo? Prituhin ko lang siya. Actually, totoo naman. Kaya lang nasa isip ko torta. So, papasok pa tayo sa ilang bahay dito para makumpleto ko ang tortang talong. May asin ka? May asin. Konti lang. Nay, thank you, ha? Ito pala, pwede pala akong mahingi ng kanin dito. May kanin pa eh, oh. Dito kaya, pwede pumasok? Nagluluto ba? Ano yan? Ay! Wow! O, garlic shrimp ang ulam niya. Magluluto kasi ako. May itlog kayo? Wala. Ah, wala ka itlog? Ay, bibili pa ako. Wala namang pambili din eh. Ano yung tanghalian? Pengi naman yan. Teka, dito daw yung itlog. Dito, tindahan to, di ba? Dito tayo. Meron ka itlog? Pero hindi ako bibili. Pwede ba humingi? Kahit dalawa lang. Wala akong pera eh. So, 2 itlog. At isang mantika. O, kompleto na. Teka, niluto na tayo. Salamat po.
Yan, dito tayo. Tok-tok. Tao po. Doon tayo sa marami naka-display. Pwede maki-ano ng raid ng inyong rep? Ito pala eh. Ito pa. Ang dami naka-display. Tudor ang kanyang rep. Ay, eto pala may itlog. Oo nga, may itlog dito. Tingnan natin. Pengi pang isang talong. Ito, ano to? Daing na bangus. Teka muna. Kasi maghihingi lang tayo. Nakakahiya naman kung dadamihan natin eh. Sige na nga, pengi nga nitong daing. Nakakahiya. Daing. Ito, may prituhin na lang. Oh, may pipino ba tayo? Yan, nako, sarap na tanghalian natin dito. Pipino, gagawin natin siya ensaladang pipino para sausawan natin ng daing na bangus. Ang laki-laki ng bayong, kala mo puno. Let's cook. Oh, yan, nakadiskarte na. Yeah! Naku, binola niyo pa ako, Osha. Let's start cooking. Gamit ang mga binigay ng ating mga kapitbahay, 3 putahe ang ating lulutuin. So, ang lulutuin natin ay tortang talong. Oh, eto yung galing sa mga kapitbahay dito. Ang version nga na ito, mas pinadali dahil imbis na iihawin pa ang talong, ipiprito at palalambutin na lang. Ayan na, napagsama-sama na natin. Makalipas ang ilang minuto, ito na ang bunga ng mga hiningi nating rekado. Okay, eto na yung ating daing na bangus, tortang talong at ensalada. Ayan, mga hiningi sa kapitbahay. Walang budget. Ika nga nila, sharing is caring. Kaya naman, ang mga niluto nating putahe, ating ipatitikim sa mga nagbigay na kapitbahay. Nutritious, Masarap. mura. Dito sa Barangay Valencia, sa probinsya ng Bukidnon, may kasabihan si Aling Leticia. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng tinolang bato. Bilang ilaw ng tahanan, ang pangarap niya sa kanyang pamilya, mabigyan sila ng magandang buhay. At mapakain ng 3 beses sa isang araw. Buti na lang daw, may malapit na ilog sa kanilang lugar kung saan siya pwedeng makakuha ng libreng pampalasa sa kanilang tinola. Ang mga bato ng Laligan River. Bago mapataas ang kilay, huwag muna maging judgmental. Dahil ang mga bato na ito mahalaga para sa kanila. Siya raw ang nag-aalaga sa mga bata habang ang kanyang asawa, pagtutuba ang ikinabubuhay. Ang trabaho ng asawa ko, magtutuba at mag-vlog. Kinikita niya mga 3,000 month. Kulang ang budget namin kasi wala naman kaming pera dahil hindi makabenta ng tuba. Mahirap kami kasi wala naman kaming kikitaan eh. Umaaral sila lahat. Kaya kahit ano raw gagawin, makadiskarte lang ng kanilang makakain. Ang tinolang bato, hindi raw nila inimbento. Ginagawa raw ito noon pa man ng lolo't lola ng kanyang asawa. Nung panahon daw kasi ng tagtuyot sa kanilang lugar, dumating daw sa puntong wala silang maani. Kaya ang nahanap nilang pagkain, ang mga lumot na nakakapit sa bato. Aming kwan ngayon. Ito ang kwan, tinulang bato ngayon. Okay. Hanggang naipasa at naulit noong lockdown. Dahil hindi makalabas para mabili ng pagkain, ang ginawa nilang ulam, bato. Ito lang mangyari dito. Ang makain natin, ito lang sabaw niya. Pero nung una, hindi niya rin maiwasang magtaka. Ba't linuluto niyang bato? Bato eh, matigas. Sa bansang China, nauso rin kamakailan ng stir-fried stone street food. Kung saan ginigisa sa bawang at chili oil ang mga bato na tinatawag na soju. Ang pagkain na ito naimbento noong sinaunang panahon ng mga mangingisda sa Hubei province. Kapag naubusan na ng makakain at stranded na sila sa gitna ng Yangtze River,
Ito ang ginagawa nila bilang pantawid gutom. Pero kahit bato raw ito, Yung tinitikman ko, masarap pala. isasama nila tayo sa pangunguhan ng bato sa ilog. Pagdating sa ilog, kanya-kanya ng kuha ng bato ang mag-anak. Ang goal daw kasi nila rito, makuha ang bato na may lumot. Ito kunin natin yung lumot kasi ito yung masarap eh. Ito, padala ito ng lasa. Yung lumot. Pag niluto na raw kasi ito at sinabawan, ang lumot nito lalasa. At ang feeling para ka raw kumain ng seafood tinola. At syempre, hindi mabubuo ang tinola ng walang sangkap. Pati yan, libre din daw na makukuha ni Aling Leticia. Ang sampalok, kamatis, dahon ng kamote, dahon ng sibuyas, sangib o lemon basil, at tanglad. I wonder, ligtas ba talagang kainin ang lumot na kumakapit sa bato? Wala naman pong danger or kapahamakan na makukuha sa pagsama po ng mga bato sa lutuin. Ang importante lang naman po ay siguraduhin nating nalinis bago po isama sa pagkain. Marami po tayong nakukuhang nutrients tulad po ng antioxidants or anti-inflammatories. Sa kanya ito pakukuluan para lumabas ang lasa mula sa lumot. Yung bato at saka isda, pareho lang lasa. Wala naman tayo nahuli yung isda doon sa ilog, bato na lang kinukuha. Pag kumulo na, ilagay na ang ibang sahog. Sarap. Kaka Wonder presenting tinolang bato. Kalami. Kung gipit na tayo, wala na tayong ibang matakbuhan eh. Magtulat ang bato. Tinulang bato ay masarap, parang tinulang isda. Ang mahalaga raw para kay Aling Leticia, Sama-sama kaming kumain at masaya kami. Kahit bato lang to, mabusog naman kami. ang South Cotabato tinatawag ding Land of the Dreamweavers. Ang mga disenyo kasi ng mga hinahabi nila rito mula raw sa kanilang mga panaginip. Pero bukod sa paghahabi, pambato rin daw ng South Cotabato ang mga pagkain na maaalala mo kahit sa panaginip. Sa bayan ng Calataw, General Santos City sa South Cotabato, nadatnan natin ang ilaw ng pamilya Manrico na si Maymay na kasalukuyang nagluluto sa kanyang likod bahay. Ang laman ng kanyang lutuan, tiyak mapapatalon ka. Mga tipaklong o apan sa kanilang salita. Kapag walang maulam, ang pamilya ni Maymay nanguhuli ng apan at iniluluto. Masarap talaga yon kapag lulutuin mo kasi sustansya yan eh. Ang ginagawa namin yan, simpre adobo. Isang family affair ang panghuhuli ng apan. Malibang kay nanay, nariyan rin si tatay, ate, pati na si bunso. Dahil maliban sa pagkikot sa malawak na palayan, isang maling galaw ang mga apan nagsisitalunan. Kailangan to, pabilisan talaga maghuli ng apan. Tapos ilagay sa lalagyan. Makalipas nga ang ilang minuto, nakakuha na ng sapat na apan ang mag-anak. Mga ka-wonder, mag-uwi na tayo, magluto tayo ng apan. Ang manahuling buhay na apan, tatanggalan ng pakpak upang hindi na makalipad. At habang gumagalaw-galaw pa ang iba rito, susunod na ilalagay ang mga pampalasa at ibababad ng 3 minuto. Igigisa ang bawang at isusunod na ang ibinabad na apan. Ito, paborito naming ulam kapag walang ulam. Malalaman na luto na ang apan kapag reddish-brown na ang kulay nito.
At makalipas nga ang ilang minuto, ready ng pagsaluhan ang adobong apan. Ito na ang adobong apan. Pag kumain ka nito, tumalon ka sa sarap. Pero, I wonder, ligtas ba at masustansya ang pagkain ng tipaklong? Opo, ligtas pong kainin ang mga insekto gaya po ng tipaklong, lalong-lalo na po kung sigurado po tayo dun sa pinanggalingan ng tipaklong. Sa katunayan nga po, mas mataas ang laman na protina niya kumpara po sa baka. Kaya po mas magandang kinakain yung mga insekto kaysa po sa normal na sources ng protein natin. pero hindi lang yan mga ka-wonder dahil hindi lang pala pantawid gutom ang apan, pang negosyo rin. Si Marilyn at ang kanyang pamilya, halos magsasampung taon nang nagtitinda ng crispy apan. Ito na ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan, na siyang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kasi dati po, uso po yung apan, tapos naisipan niya na magtinda. Nakadepende po kasi sir, hindi po kasi mabilang kung ilang baso po maubos. Pero yung kung malakas, nasa 10,000, 12,000 per day. Pero pag yung pinakababa na sir, yung matulin na po, nasa 5,000. Sa 5,000 po sir, nasa 100 cups. Sa halagang ng 50 pesos, makakakuha ka na ng isang buong cup o halos 10 hanggang 20 piraso ng crispy apan. Wow! Sulit! You want more mga ka-wonder? Sa probinsya naman ng Quezon, may nauusong luto sa saging. Sino ba namang hindi matatakam sa iba't ibang merienda dish na pwede mo ritong gawin? Pero hindi lang daw ang bunga ng saging ang pwede ritong kainin. Pati raw kasi ang katawan ng puno nito, pwedeng i-food trip. Ito kasi ang isa sa paboritong merienda ng ka-wonder natin na si Marichu. Sa kanilang bakuran dito sa Quezon, ang mga puno kasi ng saging hitik sa kanilang likod bahay. Ang hindi raw natin alam, pag binalatan mo ito, may crunchy merienda na naghihintay sa'yo. Ang pag-wonder nga raw ni Marichu sa iba't ibang kakaibang pagkain, natutuhan niya sa kanyang tatay. Bata pa lang po ako, na-introduce na po ako ng tatay ko sa mga kakaibang mga pagkain. Ito raw ang favorite bonding nila, ang maglibot sa bakuran. Meron din naman pong mga tanim tulad ng niyog, saging, yan pong mga pwedeng igulay, langka, may kaunting balinghoy, may mga kamote. Kung ano po yung available sa bakura na pwede naming maiulam, doon kumukuha po kami ng pwedeng iulam. Simple lang naman daw kasi ang kanilang buhay sa probinsya. Ang tatay niya, pangangalakal ng bakal bote ang trabaho. Ang pinagtataniman nga raw ng kanilang mga gulay at saging, hindi rin daw sa kanila. Caretaker lang daw kasi rito ang kanyang tatay habang siya, vlogging ang pinasok na mundo. Iniyadiyat na namin ni Papa. Sa pagbablog daw kasi niya na ipapakita ang makulay na buhay nila sa probinsya. Plus points pa na kumikita na rin sila. Kaya nang minsan daw na dumaan sa kanyang social media ang pagluluto ng saha chips, kaagad daw nila itong sinubukan. Hello mga ka-I-Wonder! Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan kami kumukuha ng mga saging. Punta tayo doon. Nandun si Papa. Ay! Masaskip! Nadadapa ako! Sino ba naman po nga ang mag-aakala na nakakain po yung balat ng saging? Tapos pag niluto mo siya, ang lutong, ang sarap. Kaya naman dahil sharing is caring, ichichika raw niya sa kanilang kabaryo kung paano gawin ang saha chips. Aling Adel! May merienda na pa tayo dyan. Wala pa nga eh. Alam ko na! May puno kayo ng saging dyan. Marami. Yung ubod. Oo. Tara, lutuin natin. Tara. Hitik din daw sa puno ng saging ang bakura nila Aling Adel. Kaya para mas mapakinabangan, gawin nating chips yan. Puputulin na natin itong katawan ng saging. Ilabas na ang itak. Tagaan na. Tulong na nga tayo. Yan, babaltan po muna natin to. At ito naman po yung tinatawag na saha ng saging. At ito po ang ating piprituhin at gagawing merienda.
Ngayon naman po ito ay aanihin na natin, gagayatin na po natin to. Medyo malalaki, mas maganda po para hindi siya kumulubot pagka piniprito na. Itong harap at itong likod po ay tatanggalin natin. Dapat ganito rin yung itsura niya. Yan, para siyang parang butas-butas na yung itsura niya. Tapos pagkagayat po ng ganito, itubog natin siya sa tubig. Pwede na to. Tara, lutuin na natin at gawing merienda. Pagkatapos ibabad, siguraduhin daw na pipigain hanggang sa mawala ang tubig. Aba, para lang pala kayong nagpipilipit ng labahan, Marichu at Aling Adel, ha? Wala po kayong mamerienda, wala po kayong maiulam. Pwede pong maging pantawid gutom, available po yung saging sa bakuran. Pwede po na hindi na po kayo gagastos. Harina lang ang puhunan. Ang mas magpapasarap pa raw rito, pwede mong lagyan ng cheese flavor. Aling Adel pa rin na at baka umulan na, tikman na ito. At ang hatol ni Aling Adel, Ang sarap pala nito. approved para raw chicharon. You want more, mga ka-wonder? Sa dami ng pagkain na pwede makuha sa likod bahay, tunay ngang walang sikmurang kakalam sa maparaan na si Juan. Pero ang tanong ni Juan, I wonder, paano nga ba nag-umpisa ang pagiging maparaan ni Juan pagdating sa pagkain? Part na yan ng kultura ng mga Pilipino na tayo gumawa ng mga iba't ibang mga pagkain base dun sa mga lokal na produkto or yung available sa area natin. Kaya hindi na siya nakakapagtaka sa mga Filipino. Nakakapag-create tayo ng sarili nating produkto. Kaya kahit ano pang pagkain yan, nakakagawa tayo ng version natin according dun sa mga available na mga ingredients sa paligid natin. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Sundan niyo rin po ang aming iba't ibang social media accounts. Paano po? Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!